Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Stay as a senator, ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Kanina binanggit natin, 12. Kalahati mawawala na. Diba? Anong robe ang susuot? Papayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganong kulay? Medyo ano si Sen. Nancy? Nako, yan ho talagang pinaka-problema natin dyan sa impeachment na yan, yung susuotin na robe, kung anong kulay. Pag nagkataon, baka himasin yan si Senator Nancy Binay, himasin tapos si pahid sa katawan. Nancy sa kulay ng robe. Ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado, not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish, and I think we even overachieve yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. Sabi niya. Kaya we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa ko ng Senado. Ayun na nga mga kababayan, no? Kaya para doon sa mga congressman na minamadali itong impeachment na to, kalma lang kayo, aabot tayo dyan, ba't naapurado kayo? Pag ba natanggal na si VP Sara, matatapos na yung mga gutom, problema, korupsyon sa ating bansa. At speaking of corruption, ito na, punta na ho tayo sa ating main event, ika nga. At ang ating main event dito sa video na to, nagsalita na itong ating mga magigiting na senatorial candidate. Tanggalin na natin si Senator Joel dito, di na natin siya kailangan dyan. Dito ho tayo. Punta ho tayo dito sa mga malulupit talaga. Ito, kilala nyo naman ho ito, dating speaker to. Ito, abogado di Campanilla. Ito naman ho, itong si Attorney Lambino. Itong si Attorney, malulupit ho yung mga. Pakinggan ho natin. Okay. Magandang umaga po sa atin. Yung? Yan na. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila
na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. No. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Grabe naman ho yan. Typographical, grammatical, wala nga nakasulat. Pambihira yan, di ba, Speaker Bebot? Kaya kailangan talaga kasuhan yan. Lahat sila, pati yan si Aldi ko. Ubusin natin. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung mayroong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Yung! Okay. Ang matindi ho dito mga kababayan, congressman na ho itong si Congressman Bebot nang hihingi na ng enrolled copy ng nung kopya nung enrolled bill. Ayaw pa ho siyang bigyan. Ganon no, napaka secretive ho talaga nila diyan sa House of Representatives ngayong mga panahon na to. Yung mga dokumento na dapat sana readily available sa ating mga kababayan, sa mga congressman, yung mga mismong merong katungkulan na ho, hindi ho nila makita. Hindi ho nila mahawakan, hindi ho nila mahipo. Okay. Baka may viewers ka, Atty. Raul Lambino. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks
yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-aproban nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertions. Yun lamang po. Attorney Brady, bago natin umpisa ng Q&A, okay na? Boss, sino na magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Naku, Pangalawa, ewan to. itong si Saldico. Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe Naku, ng Zamboanga. kasama. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Pambihira talaga. Ngayon, bakit Oy, shoutout Stella Kimbo ha. Kailangan pala ho natin palakpakan na pasalamatan itong si Stella Kimbo. Naging solido ang kaso laban dito sa mga individual na to dahil dito kay Stella. Maraming salamat, Stella. Noon ng 241 billion na additional budget doon sa gaan na pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Tsaka sila ho, dyan sa House of Representatives, ang ano ho nila, yung aangas nila, yung pasumpina, patawag si ganito, isumpina yung mga dokumento. Ganyan ho sila dyan sa House of Representatives. Pero dito sa isa na to mga kababayan, pagka sila nang gumawa ng kalokohan, sino ang magpapasumpina sa kanila? Supreme Court? Kung di pa tayo tatakbo doon, hindi ho natin makikita yung enrolled bill na yan, yung kopya ng enrolled bill. Kaya meron ho talaga tayong problema dito sa visit na sistema na to. Ay, pagka sila ho nagpapakunyari, sumpina dyan sa COA, dahil dokumento dalhin dito. Pagka hindi dinala, naku, yari ka, pwede kang makontempt.
Pwede kang ipatawag at talagang duduru-duruin ka ni Paduano, di ba? Pero sila ho mga kababayan, kasama na nila yung mga dokumento na dapat sana available yan kahit sino gustong kumuha makikita. Wala ho mga kababayan. Ano nga, sa kanila lang, nandun lang sa opisina ni Tamba, sila lang ho nakakakita. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Nako, yari kayo dyan. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas lang nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents. Yun. Yan na ho yung tinutukoy netong si Attorney Vic Rodriguez, yung falsification of legislative documents. Yan ho ang ginawa nila, no? Kailangan ho talaga may managot dyan sa kabalbalan na yan. Dapat kung merong mangkulong yan, dapat parusang bita yung ng parusa niya para ubusin na, maubos na ho talaga itong mga walang yan nato sa gobyerno. Para dito sa mga politiko na to, pagka ho ba merong nagsasalita ng ganito sa inyo, ano ba nararamdaman nyo? Naku, curious ako kasi hindi lang naman ho tayo nagsasalita ng ganyan sa kanila. Hindi pong galit talaga, yung kulang na lang sabihin mo, ba't di ka pa, di ba? Nakakaano ho masaya ho ba kayo dyan? Sabagay, no? Ano na ho yan Kumbaga yung tenga nila, natakpan na ng pera, kaya wala na ho silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang importante, marami silang bahay sa Spain, sa Forbes Park, saan po ba? Marami ho silang sa iba't ibang lugar. No? Yun ang ginawa nitong mga walang yang to. Nagbibili ng mga mamahaling mga kagamitan, mga bahay, lupa sa iba't ibang, yung mga exclusive yung mga mamahaling lugar. Doon sila nagbibili. Ganyan ho sila kawalang yan. Which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pag-explain po ano yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po. For Attorney Bondoc and Congressman Bebot, na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war?
Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng Arbitration Committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh. No? Yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magpatay po siguro. Pero ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po eh. So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya yun kasi yung isa sa mga pumapatay sa mga magsasaka. Yung presyo ng patubig, yung crudo, di ba? O, patubig. Ngayon, yung dapat sanang papasok ang pamahalaan para kahit papaano maibsan
yung gastusin ng mga magsasaka para kahit paano lumaki ang kanilang kita kasi linilista ho yan eh. O, pagka umpisa pa lang, yung binhi, o yan, pagkalibre na yan, o free na yan, o ipapaayos yung bukid, papaayos, tapos tatanim yan. Mula doon sa pagtatanim, linilista ho yan, kurudo, merienda, pagkain, gasolina, lahat o, linilista yan. Eh kung pagka nawala na yung kurudo para sa patubig, edi laking ano ho nun. Laking ginhawa sa mga magsasaka. Kaya huwag ho kayong maniniwala pagka sinasabi ng administrasyon na to, sama-sama kayong babangon muli. Tayo, hindi ho tayo makikisama dyan. Baka sama-sama tayo magiging bangag muli. No, kasi ano ho yung mga yan mga bangag ho yung mga yan. Lalo na yan si Marcos. Naku, mambubuti Kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kaming tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidimanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Question po for Mr. Magpantay. Okay. I'm just Ignacio po from Abante Radyo po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasamba po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ng ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. Okay. May katanungan from DWIZ. Sa mga kagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dati nating speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng DWIC. DWIC. Yes, sir. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po bang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir.
Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow up? Carlo? Bante, from Abante. Any questions? Boss? Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kila Kong Ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala, no? Wala ng akap, no? So walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Sorry, pwede, may ano ka ba? Sabihin ka? Dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. May papunta tayong mga katanungan, mga kaibigan, kapatid. Ano ba? Ha? Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, una-una, i-clarify ko rin lang, dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante, buhay pa si Dante Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ando doon si Speaker Alvarez na siyang pinuno ng reforma. Ninominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami ritong maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Estela Kimbo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules on evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already. No? It's not yet a question of law. Pag confession kasi, question of law na yun, wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusat itong kaso na sinabi nga ni Attorney Bondok, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code yan. There may be other cases later on that would still come up
depende na po yan sa makakalap na mga ebidensya kasi katulad ng sinabi ni Speaker Bebot, ay wala pang binibigay na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman palagay ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Kimbo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. O may katanungan pa Manila Bulletin. Teka, liwanag. Gusto ko lang humingi ng clarification kay kay Atty. Lambino. Ano yung sinasabi niyang si Stella Kimboy parang heroin? Ibig sabihin, nakaka-addict siya. Nako po, yan ang aba sinasabi natin. Talagang hihirit pa tong si... Anuin mo yun? Kalaruhin mo yun ba? Mabigat yun. Hero na lang, hero. Heroin female hero. Kala ko nakaka-addict si Stella eh. O naman mahirap na. Kalaruhin mo yan ba? Ano ba yan ngayon? Gusto na ba yan ngayon? Meron pong katanong din ng Manila Bulletin kay Joseph Pedrajas. Saan po papile yung kaso and sino yung complainants and respondents? Sino po pwede sumagot? Sino yung complainants and respondents? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Atty. Jimmy Bundok at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka-complainant. Okay. Sa Quezon City, no? Quezon City. Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Bukas po yan, Monday 10:30 ng umaga. Sir, sa ipagpamanin niyo po at para pong hindi nasagot yung katanungan ko kung paanong makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang ng resulta ng legal matter na ito or ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun. Pagkat kayo po ang nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po nating lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po ay nadadaya. Yung buwis mula sa ating na binabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyektong ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago ng mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, abay, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po ipagpatuloy itong aming ginagawa. In other words, just make noise kung yung mga mamamayan, kasi lahat naman may access sa social media, indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero at kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap ma-account. Yan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila. Ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano to eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. Grabe, dami ho talagang alam nitong mga ano na to, no? Itong mga politiko na to. Dami ho nilang galing ho na magpalusot ng pondo. Drone services, seryoso. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects.
Dagdagan ko lang, Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana